Nagpapaypay ang lahat, no? Alam niyo nung panahon ni Jesus, nasaan nga ba ang Israel? Sa Middle East, di ba? And during their time, walang aircon, wala ding electric fan, di ba? Pasalamat tayo na tayo ay nasa isang maayos na lugar pa rin, na kung saan ay kahit may konting init, napagtitiisan naman natin, di ba? Huwag lang kayo masyadong didikit dun sa katabi nyo. At baka magkaamuyan ng pawis, pero okay din lang. Tayo po ay nasa pangalawang Pedro pa rin, chapter 1. Atin pong tatapusin ang chapter 1 for today. At ating tatalakayin ang simula sa verses 16 hanggang verse 21. Ang title ng ating mensahe sa hapong ito ay ang salita na lubos na mapagkakatiwalaan. Alam po ninyo, si Pedro dito sa kanyang pangalawang sulat sa mga mananampalataya, ang gusto niyang siguraduhin ay maintindihan nung kanyang mga tagapakinig o tagabasa ng sulat yung salita ng Diyos. Maintindihan nila na umabot sa punto na kung saan ito ay kanilang maisa sa buhay. Gusto niyang masigurado na maisa puso talaga ng mga mananampalataya ang tamang katuruan ni Jesucristo. Bakit ko sinabing tamang katuruan? Dahil sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon natin ngayon, ay mayroong mga nagbabalat kayo o nagkukunwaring mga mangangaral at ang itinuturo ay pawang mga maling katuruan. Kaya nga simula o linggo or Sunday after Sunday, napapansin ninyo na parati naming inihahayag ang tamang katuruan ng salita ng Diyos. At dito sa mga nakaraang linggo ay ating napag-aralan ang tamang katuruan o doktrina tungkol sa ating kaligtasan, ang tamang katuruan tungkol sa soberanya ng Diyos at ang responsibilidad ng tao pagdating sa kanyang pagkabanal, at ang utos ng Diyos na kung saan daw dapat ay maging masinop tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Dahil doon makikita ang ating kaligtasan. Doon natin mapapatunayan kung tayo nga ba ay isang Kristiyano o hindi. At ang isang bagay na nakapaghikayat sa akin nung aking binabasa itong 1 Peter chapter 1 ay dito sa verse 10, na kung saan ay sinabi ni Pedro na kung pagsisikapang nating maging tiyak ang ating pagtawag, ang sabi rito patuloy nating isapamuhay na matuwid at may takot sa Diyos ang ating buhay. Ang sabi ni Pedro, hindi daw tayo matitisod. Kung patuloy nating susundin ang utos ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ni Pedro, hindi daw tayo matitisod. Hindi dahil sa hindi natin kayang matisod, kundi pati yung abilidad natin para hindi matisod, ang sinasabi ng Biblia ay galing sa Diyos. At yan ay kung susundin mo ang kanyang mga utos. Ang ating kakayanan para makapagtiis, ang ating kakayanan para makapagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi galing sa ating sariling kalooban o hirap. Ito ay kundi galing sa Diyos lamang. Dahil kung hindi hahayaan o bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan para sundin ang utos niya, hindi mo ito masusunod. At kaya ito inilatag ni Pedro ang lahat ng katotohanan patungkol sa muling pagbalik ni Jesus. Nagbigyan siya ng babala at nagbibigay rin ng proteksyon para sa ating lahat mula sa mga maling katuruan nitong mga manlilinlang. At sino ba itong mga manlilinlang na ito? Ito yung mga huwad na mga propeta at mga ngaral ng salita. Na ayon kay Pedro sa chapter 2 ay manggagaling daw saan? Manggagaling mismo sa loob ng
iglesia. Kaya dito sa ating pangunahing talata, makikita natin si Pedro, nagbigay siya ng dalawang hanay ng depensa na kung saan ay maipagtatanggol natin ang katotohanan tungkol sa kanilang mga itinuturo. At dito sa unang paraan o unang hanay na ipinakita ni Pedro ay yung nung binanggit niya ang kanyang di pangkaraniwang karanasan na kung saan ay nakita niya si Jesus na nagbago ng anyo. At nakita niya ring kausap ni Jesus si Elias at si Elijah at si Moises. At ang pangalawang hanay ng kanyang depensa ay ito. Ang sabi niya, dapat tayong umasa sa siguradong salita ng Diyos. O di kaya yung salita ng mga propeta na lubos na mapagkakatiwalaan. Dapat daw tayong umasa rito. Dapat daw nating pagtuunan ng pansin ang siguradong salita ng Diyos. At dito makikita natin na ididiin ni Pedro ang kanyang mensahe tungkol sa muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus. Doon sa kanyang makapangyarihan at dakilang muling pagbabalik. At ito ang kanyang patotoo dito sa ating pangunahing talata. Kaya maaari ho ba tayong magsitayo at aking babasahin ang ating pangunahing talata mula sa verse 16 hanggang 21 ng 2 Peter chapter 1. Ito ay sapagkat hindi kami sumunod sa mga kathang isip na maingat na ginawa nang ipakilala namin sa inyo ang patungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Ito ay sapagkat nakikita namin nang ipagkaloob sa Kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito ay nangyari nang marinig niya ang gayong uri ng tinig na dumating sa Kanya mula sa napakadakilang kaluwalhatian. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Verse 18, narinig namin ang tinig na ito mula sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Taglay namin ang salita ng mga propeta na lubos na mapagkakatiwalaan. Makakabuting isaalang-alang ninyo ito. Ang katulad nito ay isang ilawan na nagliliwanag sa kadiliman hanggang sa mabanaag ang bukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumikat sa inyong mga puso. Verse 20, higit sa lahat, dapat ninyong upang unang malaman na alinmang pahayag sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling paliwanag. Ito ay sapagkat ang mga pahayag ay hindi dumating na sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit nagsalita ang mga banal na tao ng Diyos nang sila ay ginabayan ng banal na Espiritu. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa maayos na lugar na ito, na kahit medyo mainit, Panginoon, ay binigyan niyo pa rin kami ng pagkakataon na makapagtipon at magkaroon ng ganong klaseng comfort na kung saan ikukumpara namin sa ibang mga iglesia ay higit kaming pinagpala. And I just pray, O Lord, na kahit sa sandaling kainitan, sa sandaling hirap ng konti, sana ay hindi mawala ang aming focus. Sana ay manatili kaming nakatuon sa inyo at sa inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong lingkod sa hapong ito. Tinataas ko sa inyong aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa aming lahat. Salamat pong muli, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo ho tayo. 2 punto ang aking ihahayag sa hapong ito. Una, ang mga saksi ng kanyang kadakilaan, at pangalawa, ang salita ng mga propeta na lubos na mapagkakatiwalaan. Naalala ko nung ako ay sa aking kabataan pa, may nabanggit yung aking ama na kung saan ay sinabi niya na, anak, medyo iwasan mo itong grupo ng tao na to. Huwag kang makipaghalubilo sa kanila. At ang tanong ko sa aking ama, bakit naman po? Sabi niya, kasi yung mga tao na yon ay loko-loko.
nasisiraan daw ng ulo. Sabi ko, bakit naman? Bakit nyo nasabi yon? Ang sabi ng aking ama, dahil nagbabasa sila ng Biblia. Alam nyo, aking natanto na ang sinabi ng aking ama ay tama at totoo. Lalo na nung ako ay simulang nagbabasa na rin ng Biblia. At nung ako ay tawaging panatiko at sintu-sintu. Dahil ako ay nagbabasa ng Biblia. Alam ninyo, kapag ikaw ay nagsimulang naniwala sa salita ng Diyos at ito ay iyong sinunod, ang tingin na sa iyo ng sanlibutan ay isa kang taong kakaiba. Na to the point tatawagin ka ngang loko-loko. Pero alam ninyo, ang isang tao na tunay na alagad ng Diyos, na tunay na tagasunod ni Hesukristo, na tunay na sumusunod sa kanyang katuruan, asahan mo, ikaw ay uusigin, ikaw ay kukutsain. I'm sure na experience yun na yan. Dahil yun ang sinabi ng Biblia. Yun ang sabi ni Pablo, na kapag naisin mong mamuhay ng isang buhay na makadiyos at matuwid, anong sabi niya? Ikaw ay siguradong uusigin. Sa panahon ng mga apostol hanggang sa ngayon, si Satanas at ang kanyang mga kampon, ang ginagawa nila ay patuloy nilang itinatanggi ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Ang sinasabi ng mga kampon ng demonyo na ang salita daw na ang Biblia daw ay hindi raw isinulat ng Diyos, kundi isinulat lamang ng tao. Kung gayon, ang sabi nila, ang Biblia ay gawa-gawa lamang ng tao at hindi ito salita ng Diyos. Yung iba pa nga, kine-question yung kanyang tinatawag natin sa wikang Ingles na canonicity, kung saan ay binuo ang mga aklat ng Biblia. Kasi ang sinasabi nila na yung mga nagbuo daw nito ay questionable yung mga tao. Yan ang ginagawa ng mga bulaang mga ngaral ng salita ng Diyos. Binabaluktot nila at tinatanggi nila ang salita ng Diyos. Ito ay isang bagay na nakita na ni Pedro. No? He was able to foresee what is going to happen in the future habang sinusulat niya itong sulat na to. At sa susunod na linggo, makikita nyo yan. Sa simula ng chapter 2 verse 1 pa lang, doon ipapakita na ni Pedro itong o ipakikilala niya itong mga bulaang propeta at bulaang mga ngaral. Pero sa oras na ito, sa hapong ito, ang titignan muna natin ay kung paano dedepensahan o ipagtanggol ni Pedro ang salita ng Diyos mula dito sa mga bulaang mga ngaral na kung saan ay pinabubulaanan nila yung salita ng Diyos mismo. Kaya kung titignan natin muli doon sa verse 16, doon sa ating pinakaunang punto, ang mga saksi ng kanyang kadakilaan, ang sabi sa verse 16, ito ay sapagkat hindi kami sumunod sa mga kathang isip na maingat na ginawa ng ipakilala namin sa inyo ang patungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Dito nakita natin na isinasalaysay ni Pedro yung kanyang di pangkaraniwang karanasan na kung saan ay nakita niya si Hesukristo na inahayag ng buong kaluwalhatian at ng buong karangalan. At dito, kasama ng ibang mga apostol ay kanyang pinapatotoo na yung kanyang mensahe, yung kanilang mensahe ay galing mismo ay nakita nila mismo. Na ito ay hindi gawa-gawa lamang. Sila mismo ay makapagpapatotoo niyan dahil nakita ng kanilang mga mata. At dito sa verse 16, nakita natin na talagang itinanggi ni Pedro na sinasabi niya na sila ay gumagawa daw ng mga kathang isip na mga istorya. Kasi yun ang akusasyon sa kanila ng mga bulaang mga ngaral na sila ay gumagawa ng, sa wikang Ingles,
cleverly devised tales or myths. Mga kathang-isip na storya. At sabi ni Pedro, hindi yan totoo. Itinatanggi niya yan. Kaya dito ipinakita ni Pedro yung kanilang patotoo, yung kanyang nasaksihan mismo. Pero alam niyo yung mga sinasabi natin ditong cleverly devised tales o sa wikang Tagalog yung mga gawa-gawang istorya o di kaya alamat. Kapag sinabi nating alamat, ibig sabihin gawa-gawang istorya lang yan. Madalas ito ay ginagamit upang iugnay dun sa mga maling katuruan ng mga bulaang propeta. Katulad dito sa unang Timoteo chapter 1 verse 4 na ang sabi, utusan mo sila na huwag nilang bigyan pansin ang mga alamat at walang katapusang talaan ng mga angkan. Ang mga bagay na ito ay nagbubunga lamang ng mga pagtatalo. Hindi sila nagbubunga ng pamamahalang mula sa Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa pang verse or verses sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. Ang sabi rito, ito ay sapagkat ang panahon ay darating na ang mga tao ay ayaw nang tumanggap ng mabuting katuruan. Sa halip, ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa. Mag-iipon sila ng mga guro sa kanilang mga sarili, magtuturo sila kung ano ang nais ng kanilang nangangating tainga. Itatalikod nila ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan, babaling sila sa mga alamat. Itong di pangkaraniwan na karanasan ni Pedro na kanyang binanggit ay siya mismo at ang dalawa pang apostol na si Santiago at si Juan, sila mismo ang nakakita, nasaksihan nila ito. Kaya ito ay maasahan, kaya ito ay katotohanan dahil sila mismo ang nakakita. Kaya kung babalitaan natin ang verse 16, may sinabi rito si Pedro na ito ang kanilang pinapatotoo. Ito ang kanilang nasaksihan. At ano yun? Ito raw ay nang ipakilala namin sa inyo ang patungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Ito ang pinapatotoo. Ito ang ibinunyag ni Pedro dun sa kanyang mga tagapagbasa. Ang kapangyarihan at kadakilaan ng muling pagdating ni Hesukristo. Alam nyo ang salitang ipinakilala sa inyo o sa wikang Ingles, known, ang ibig sabihin nito ay kanilang idinedeklara. At ano ang kanilang idinedeklara? Ang katotohanan patungkol sa muling pagdating ni Jesus. At sabi pa nila, meron itong kapangyarihan. Yung salitang kapangyarihan sa wikang Ingles ay power, sa wikang Greko ay dunamis, na kung saan ay nanggaling ang salitang dinamita or dynamite. It means might, marvelous works, or miraculous power. Ang sinasabi ng mga apostol na mayroong kapangyarihan at mayroong kadakilaan dito sa muling pagdating ni Hesukristo. Yung muling pagdating o yung pagdating o sa wikang Ingles, coming. Sa wikang Greko ay parousia. No, I remember na na-share ko na yan sa inyo dati, yung salitang parousia. Ang ibig ng sabihin ng parousia, ang pagdating. Sa wikang Ingles, a coming, an arrival, or an advent. Ito ay ginagamit madalas sa pagdating ng isang hari o ng isang emperador. Kung iuugnay natin ito sa Bagong Tipan, ang tinutukoy dito, ang parousia, ay tinutukoy sa muling pagdating ni Jesus. Hindi ito tumutukoy dung sa una niyang pagdating, na kung saan siya ay dumating na bilang isang nagdurusang alipin, o sa wikang Ingles ay suffering servant, na kung saan ay inalay niya ang kanyang buhay bilang bayad sa ating mga kasalanan. Hindi yang ang tinutukoy dito sa parousia o yung sa kanyang yung sa kanyang pagdating. Ang tinutukoy rito ay yung kanyang muling pagdating, yung kanyang pagbabalik o yung kanyang second coming, na kung saan pag dumating siya,
hindi na siya alipin. Siya ay isang isang hukom. Isang hukom na magbibigay ng hatol at parusa doon sa mga taong hindi sumunod sa Kanya. Dito sa Kanyang muling pagdating, hindi na siya magliligtas. Ang gagawin na niya, paparusahan na yung mga taong hindi sumunod sa Kanya. At ito ang kinakalaban ng mga bulaang propeta. Etong katuruan na to, etong patutuo na to nila Pedro, ang siyang itinatanggi ng mga bulaang propeta na ito. Na sinasabi nila, yung sinasabi nila Pedro, gawa-gawa lang nila yan. Imbento lang nila yan para malinlang kayo. Pero ang sinasabi ni Pedro, yan ay nakita ng aming mga mata. I'm sure mas malaki yung mata nila sa akin. Kung mata ko, baka hindi nila makita. Pero yung mata nila, sigurado kitang-kita nila. Yun ang sinasabi nila doon sa mga bulaang propeta. Pero ang nakakalungkot ay merong ibang hindi naniniwala. Pero dito, ipinapakita ni Pedro, hindi ito gawa-gawa. Tingnan natin sa pangalawang Pedro chapter 3, verse 3 to 4. Ito yung sinasabi ng mga bulaang propeta. Dapat ninyong malaman muna na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya na lumalakad ayon sa sarili nilang masamang pagnanasa. Kanilang sasabihin, nasaan ang katuparan ng pangako ng kanyang pagparito? Ito ay sapagkat natulog na ang ating mga ninuno, ngunit ang lahat ay nananatili pa rin gayon simula pa ng paglalang. Ang sinasabi ng bulaang propeta, nasa na yung sinasabi ninyong pagdating? Nasa na yung parusya? Alam nyo, walang pinagbago. Natulog na yung mga ninuno natin. Ibig sabihin, namatay na ang bawat yung mga kilalang ninuno. Hanggang ngayon, ganun pa rin. At yan ang ginagawa nitong mga bulaang mga ngaral. Mga kapatid ko, tandaan ninyo na ang muling pagdating ng ating Hesukristo ay yung tinatawag natin sa wikang Ingles, the culmination of our redemption. Ito yung pagbuo, yung paghantong ng ating pagtubos mula sa ating mga kasalanan. Kung wala ang muling pagdating ni Jesus, lahat tayo ay itatapon sa impyerno. Kung hindi babalik si Jesus, itong ginagawa natin ngayon, itong pakikinig natin ng salita ng Diyos, baliwala lahat yan. Bakit? Kasi lahat tayo ay pupulutin pa rin or itatapon pa rin sa impyerno. Kaya yun ang ginagawa ng kaaway na sinasabi nilang hindi totoo yung patotoo nila Pedro. Pero ano sabi ni Pedro? Pero kami ay mga saksi ng kanyang kadakilaan. Sabi ni Pedro, naging saksi kami, nakita namin. Nakita niya ni Pedro ang mga milagrong ginawa ni Jesus. Naranasan niya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus. At siya mismo nasaksihan niya rin ang pagpunta ni Jesus sa langit doon sa kanyang Ama. Kailangan niyang banggitin yun. At katulad ngayon, binanggit niya rin nga yung nakita niyang pagbabagong anyo ni Jesus. Yung tinatawag natin sa wikang Ingles na transfiguration. At makikita natin ito sa Mateo chapter 17 verses 1 to verse 5. Ano tawag dito? Mark, pwede mong ipihit na lang to dyan. Okay lang. Tapos ano mo na lang. Parang hindi masyado mainit. Okay. Etong sinasabi sa verses 1 to verse 5. Pagkaraan ang 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at Santiago at si Juan na kanyang kapatid. Dinala niya sa silang bukod sa isang mataas na bundok. Nagbagong anyo siya sa harap nila. Nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw. Pumuti ang kanyang mga damit na gaya ng busilak ng liwanag. Narito,
biglang nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti para sa amin na kami ay naririto. Kung ibig mo, gagawa kami rito ng 3 kubol. Isa ang para sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa siya, narito, nililiman sila ng isang maningning na ulap. Narito, may isang tinig na buhat sa ulap na nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Itong transfiguration o yung pagbabagong anyo ay isang sulyap para sa mga apostol, sina Pedro, Santiago at Juan. Isang sulyap na kung saan ay nakita nila ang kaluwalhatian at kadakilaan ni Jesus doon sa kanyang muling pagbabalik. Nagkaroon sila ng preview kung anong magiging itsura ni Jesus sa hinaharap, sa future. At nakita nila yon. Ang sabi nga rito ni Mateo, ang sabi niya, nagbagong anyo daw si Jesus sa harap nila. Nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw, pumuti ang kanyang mga damit na gaya ng busilak ng liwanag. Lahat daw yan ay nangyari at nakita nitong mga apostol na ito. Ang nakita nilang Jesus doon sa Mount of Transfiguration ay ibang klaseng Kristo. Siya yung Kristo na nakita nila sa hinaharap, sa future. Isang punong-puno ng kaluwalhatian at ng karangalan at kadakilaan na Panginoong Hesukristo. Yun ang nakita nila. Yun ang kanilang nasaksihan. At hindi lang yun, nakita pa nila si Moises at si Elias. May bonus pa, di ba? Nakita pa nila si Moises at si Elias. At nakita nilang nakikipag-usap si Jesus sa kanila. At ano ang kanilang pinag-uusapan? Dito sa Lucas, makikita natin ang pinag-usapan nila. Sabi sa verse 30 and 31, narito, may 2 lalaking nakipag-usap sa kanya. Sila ay sina Moises at Elias. Sila na nakita sa kaluwalhatian ay nagsalita patungkol sa kanyang pag-alis na kanya nang gaganapin sa Jerusalem. Ano ang kanilang pinag-usapan? Yung pag-aalis daw ni Hesukristo. Ibig sabihin yung kanyang nalalapit na kamatayan. Meron pa tayo dito sa harap na silya. Okay, yung sa kanyang nalalapit na kamatayan. Yun ang pinag-usapan. Ano pa? Tingnan natin ngayon dito sa... balik na naman tayo ngayon sa pangunahing talata natin sa verse 17. At ito ang sinasabi sa verse 17. Ito ay sapagkat nakita namin ang ipagkaloob sa Kanya ng Diyos Ama ang, ano raw? Karangalan at kaluwalhatian. Ito ay nangyari nang marinig niya ang gayong uri ng tinig na dumating sa Kanya mula sa napakadakilang kaluwalhatian. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Pagkatapos ipakita si Jesus na punong-puno ng karangalan, kadakilaan at kaluwalhatian doon sa kanyang pagbabagong anyo, may narinig silang boses. At ito ay ang boses ng Diyos Ama. At ano ang kanilang narinig? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Etong sinabi na ito ng ating Diyos Ama tungkol sa kanyang anak, ay narinig din natin ito nung si Jesus ay binautismohan ni Juan Bautista, di ba? Pagkababa nung banal na espiritu na parang nasa anyo ng isang ibon, di ba narinig din yung ganitong salita na kung saan ay sinabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Ano ang implikasyon dito sa sinabi ng Diyos Ama? Ang implikasyon dito ay ipinapakita sa atin ang pagiging Diyos ni Jesus. Si Jesus ay anak ng Diyos. Kung gayon siya ay Diyos din. At kung titignan natin ang verse 18, ang sabi rito, narinig namin ang tinig na ito
mula sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na mundo. Dito talagang pinatutuon ni Pedro na siya mismo, hindi lang niya nakita, kundi narinig niya mismo yung boses na galing sa langit, na kung saan ay pinapatutuon ng Diyos mismo na si Jesus ay kanyang anak. Na si Jesus ay ang anak ng Diyos Ama. At ito ang pinapabulaanan ng mga bulaang propeta. Kaya sinasabi ni Pedro, huwag ninyong paniwalaan yung sinasabi nila. Maniwala kayo sa amin dahil kaming mismo, kaming mga apostol ay nasaksihan namin ito. Kitang-kita ng aming mga mata at dinig na dinig ng aming mga tainga. Ito ang kanilang di pangkaraniwang karanasan na kung saan ay nasulyapan nila ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. Kung ano ang magiging itsura niya sa hinaharap dung sa kanyang muling pagdating. At katulad ng kahit anong di pangkaraniwang karanasan, kailangan ito ay sinusuportahan ng salita ng Diyos. At ito ay isang halimbawa na pinakita ni Pedro na dapat ay maging malinaw sa atin. Na hindi tayo dapat basa-basa maniwala sa sinasabi ng ibang tao na, uy, nagsalita sa akin si Jesucristo, nagpakita siya sa akin mula sa isang pader. Lumitaw siya doon at nagsalita. Hindi pwedeng ganun. Na basta ka na lang maniniwala. Kailangan makikita natin ito sa banal na kasulatan. At ito ang halimbawa na ipinapakita ni Pedro. Na kung anuman yung kanilang di pa karaniwang karanasan, ito dapat ay pinapatutuo din ng salita ng Diyos. Yung salita ng mga propeta na lubos na pinagkakatiwalaan. At dito makikita natin ito sa ating pangalawang at huling punto, na kung saan makikita natin na pinagdiinan ni Pedro na dapat tayong umasa doon sa siguradong salita ng Diyos at hindi sa salita na kung sino-sinong tao lamang. Verse 19, ang sabi rito, taglay namin ang salita ng mga propeta na lubos na mapagkakatiwalaan. Makakabuting isaalang-alang ninyo ito. Ang katulad nito ay isang ilawan na nagliliwanag sa kadiliman hanggang sa mabanaag ang bukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumikat sa inyong mga puso. Alam niyo ang salita ng mga propeta. Saan ba nakasulat ang salita ng mga propeta? Sa Biblia. Ang sabi ni Pedro, ito ay lubos na mapagkakatiwalaan. Ipaalala ko sa inyo uli, ang kine-question dito ng mga bulaang propeta ay yung inihayag nila Pedro. At ano yun? Yung patungkol sa muling pagdating ni Jesucristo. Di ba? Inaakusa sila na gumagawa daw sila ng istorya tungkol dyan at hindi raw totoo ang mga binabanggit ng mga apostol na ito. Kaya dito sa pangalawang parte ng ating pangunahing talata, makikita natin si Pedro na ang sabi niya, yung kanilang sinabi, yung kanilang nasaksihan ay mapapatunayan mismo ng salita ng Diyos. Ito yung sinasabi niya na mas siguradong salita. O sa wikang Ingles, the surer word or the prophetic word made more sure. At ito ay ang banal na kasulatan. Meron lang akong clarification. Ang sinasabi dito ni Pedro ngayon, hindi niya inihahambing o kinukumpara yung salita ng mga propeta na lubos na mapagkakatiwalaan at yung nangyari kay Jesus dun sa bundok na kung saan ay nagbago ang kanyang anyo. Hindi niya ito ikinukumpara. Hindi niya sinasabi na mas totoo, mas tama yung nakasaad
sa banal na kasulatan kesa doon sa nasaksihan namin. Hindi niya sinasabing ganon. Ang sinasabi niya, kung hindi kayo naniniwala doon sa sinasabi ko, makikita niyo rito ito sa banal na kasulatan. Yun ang ibig niyang sabihin. Na ang salita ng Diyos ay tunay na maaasahan. Kaya sinasabi niya, kung wala kayong kumpiyansa doon sa sinabi ko, dapat may kumpiyansa kayo dito sa salita ng Diyos. Bakit? Kung titingnan natin muli ang verse 19, ang sabi rito ni Pedro, ang salita ng mga propeta daw ay ilawan na nagliliwanag sa kadiliman. At yan din ang sinabi dito sa Awit chapter 119 verse 105. Ang sabi rito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Alam niyo, ang kadiliman ang siyang naghahadlang sa atin para makita natin ang katotohanan. Di ba? Kadiliman ang siyang naghahadlang sa atin para maintindihan ang katotohanan. At ang layunin ng salita ng mga propeta o ang banal na aklat o ang banal na kasulatan ay upang magbigay liwanag sa ating lahat habang tayo ay nandito sa madilim na mundo. Ang salita ng Diyos, ito ay pangangalagaan tayo. Pangangalagaan tayo mula sa mga maling katuruan ng mga bulaang propeta. Kaya sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya na patuloy niyong pag-aralan, patuloy niyong bigyan ng atensyon ang salita ng Diyos. Hanggang kailan? Hanggang sa mabanaag ang bukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumikat sa inyong mga puso. Habang hinihintay natin ang muling pagbalik ni Hesukristo, ang pangalawang pagdating ni Hesukristo, ano ang kailangan nating gawin? Parati nating pagtuunan ng pansin ang kanyang salita. Parati natin sundin at pag-aralan ang kanyang salita. Dahil yun lamang ang makakapagbigay liwanag sa ating mga buhay. Bakit hindi mo nalalaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Parati mong tinatanong, ano kaya ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Kaya hindi mo malaman kasi bakit? Hindi mo binabasa ang Biblia. Nakasaad lahat ang kalooban ng Diyos sa buhay mo doon sa banal na kasulatan. Bakit ka parating nadadapa sa kasalanan? Bakit paulit-ulit na lang na ikaw ay nagkakamali? Bakit? Kasi hindi mo binabasa. Hindi mo sinusunod ang nakasaad sa banal na kasulatan. Hindi lang pag-aaralan na kailangan sinusunod mo rin ito. Kaya ang sabi rito, ito raw ay dapat makikita sa ating buhay, pati sa ating mga puso. Dahil sa muling pagbabalik ni Hesukristo, hindi lamang yung panlabas nating anyo ang magbabago, pati yung ating mga puso. Yung lahat ng ating pag-aagam-agam, yung lahat ng ating pagdududa, yung lahat ng ating mga tanong, lahat ng yan ay sasagutin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbalik. At bumalik tayo doon sa ating pangunahing talata sa verse 20 ng chapter 1. Ang sabi rito, higit sa lahat, dapat ninyong unang malaman na alinmang pahayag sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling paliwanag. Ang sabi dito ni Pedro, higit sa lahat. Ibig sabihin, sa lahat-lahat, ito yung pinaka-importante. Pakinggan yung mabuti ito, sinasabi ni Pedro. At ano yun? Ito yung sabi niya, dapat ninyong unang malaman na alinmang pahayag sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling paliwanag. Napaka-importante nito. Pero bago ko
ipaliwanag sa inyo yung nagbuhat sa sariling paliwanag, ano ba muna itong sinasabing kasulatan? Ang kasulatan ba ay Old Testament lang o pati New Testament? Sa wikang Ingles kasi, prophecy of scriptures. Kaya may mga nagtatanong, ano ba? Old Testament lang ba yun o pati New Testament? Kung titignan ninyo ang sinasabi rito ni Pedro, Old and New. Makikita natin yan sa chapter 3, verse 2. Ito ay upang lagi ninyong alalahanin ang mga salitang sinabi ng mga banal na propeta noong una pa. At ang mga utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan namin na mga apostol. So yung mga sinabi ng propeta, that represents what? The Old Testament. Yung mga sinabi ng mga apostol, that represents what? The New Testament. Ngayon, ano ang ibig sabihin ni Pedro nung sinabi niyang walang kasulatan na nagbuhat sa sariling paliwanag? Ano bang ibig niyang sabihin yan? Kung babasahin natin ito sa buong konteksto, hindi niya sinasabing yung meaning o yung interpretation nung sinabi ng mga propeta. Ang pinapatungkol dito ni Pedro ay kung saan nanggaling ang mga sinabi ng mga propeta. Hindi yung ibig sabihin, kundi sinasabi niya saan nanggaling ito. Yung salitang epilusis, no? Na kung saan sa wikang Ingles ay interpretation, ang ibig sabihin din nito sa wikang Ingles ay origin. Pag sinabing origin, pinanggalingan. Ang sinasabi dito ni Pedro na ang banal na kasulatan, saan daw ito nanggagaling? Ito daw ay nanggagaling sa Diyos at hindi sa kung sino mang tao o sino mang propeta. Ang banal na kasulatan ay galing kanino? Sa Diyos. Ito ay galing sa Diyos. Kaya dito makikita natin, ganun na lang ang pagdikdik ni Pedro pagdating sa salita ng Diyos. Dahil ang ginagawa ng mga bulaang propeta, itinatanggi nila, pinapabulaanan nila ang banal na kasulatan. Binabaluktot nila ito, iniiba nila. And what they were doing, what were they doing? They were secretly disseminating heresies inside the church. At yan ang sinasabi dito sa pangalawang Pedro, chapter 2, verse 1. Ngunit nagkaroon ng mga bulaang propeta sa gitna ng mga tao. Gayon din naman may lilitaw ring mga bulaang guro sa inyo. Lihim nilang ipapasok ang mga nakakasirang maling katuruan. Ikakaila rin nila ang nagaharing Panginoon na bumili sa kanila. Inilalagay nila ang kanilang sarili sa biglang kapahamakan. Dito ang linaw. Ano raw ginagawa nitong mga bulaang propeta? Sila ay nagpapasok o nagtuturo ng mga nakakasirang maling katuruan. Mga kapatid ko, ang salita ng Diyos ay nagsisilbing hulog. Alam niyo ba yung hulog? O yung plumb line? Di ba? Pag ikaw ay nagtatayo ng pader, kailangan merong hulog para masigurado na diretso yung pader mo at hindi nakatagilid. Ang salita ng Diyos ay nagsisilbing hulog para sa ating buhay, na kung ikaw ba ay parating diretso sa iyong paglakad na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung hindi mo alam ang banal na kasulatan, malamang wala sa hulog ang buhay mo. Malamang baluktot ang buhay mo, nakatagilid. Kaya pala parati kang nadadapa. Kaya pala hindi ka makaalis doon sa kasalanan na yun. Bakit? Dahil wala ka sa hulog. Hindi ka tugma doon sa salita ng Diyos. Meron ng isang kaibigan ko na nabanggit niya sa akin nung araw na sabi niya, alam mo yung bagong tipan ay komentaryo lang daw ng lumang tipan.
At ang sabi niya, doon sa lumang tipan, yung Torah lamang, yung first 5 books of the law, ang siyang masasabi mong banal na kasulatan. Yun lang daw ang totoong salita ng Diyos. Yung iba, puro ano lang daw yun, commentary. At hindi inspired word of God. Siya rin yung nagsabi na yung mga tao daw na, may mga tao doon na tumulong doon sa canonicity o pag-compile ng Biblia, meron daw mga tao doon na mga crooked men, na masasamang tao daw. Kaya bakit mo sasabihin na yung Biblia, salita ng Diyos yan, kung meron palang ginamit na masamang tao? Alam nyo, ang Panginoong Diyos, dakila at sovereign sa wikang Ingles. Pwede niya bang gamitin ang isang masamang pangyayari para sa kabutihan ng lahat, katulad ng nangyari sa kanyang anak? Sa kung titingnan ninyo, dun sa sinabi ng kaibigan ko na yun, lahat naman tayong tao ay masama eh. Wala namang mabuti. Kaya kung titingnan ninyo, yung nag-compile nung Biblia, mga pawang karaniwang tao lang yun. Hindi sila mga taong walang kasalanan. Lahat ay makasalanan. At yan ang nakakalungkot. May mga taong ganon na ang ginagawa ay sirain ang banal na kasulatan. Pabulaanan ang mga katuruan ni Hesukristo. Kaya ang linaw ng sinabi rito ni Pedro, na ang salita ng Diyos, na ang mga sinabi ng mga propeta, ang sinabi ng mga apostol, kung saan ay isinulat nila, lahat ito ay galing kanino? Sa Diyos at hindi sa tao. God is the author. Man only recorded what God said. God spoke and man wrote. Kaya napaka-importante na maintindihan natin ang tamang katuruan sa Biblia. Dahil kung hindi mo pinag-aaralan yan, hindi mo naintindihan, napakadali mong linlangin at maniwala ka doon sa mga maling katuruan. At yan ang ginagawa ng mga bulaang propeta. Itong mga wolves in sheep's clothing, na kung saan ay binabaluktot nila ang salita ng Diyos. At yan ay nakikita rin natin sa panahon natin. Ginagawa nila ito para sa ano? Para sa sarili nilang kapakinabangan, hindi para sa kaligtasan ng tao. Kaya kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos. If you will not study the Word of God, then you can be deceived easily. Napakadali mong linlangin. Hindi mo malalaman kung sino yung bulaang mangangaral at kung ano ang kanilang mga maling katuruan. Kaya't napaka-importante na pag-aralan ang salita. At yung ating huling verse sa pangunahing talata, sa verse 21, ang sabi rito, ito ay sapagkat ang mga pahayag ay hindi dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit nagsalita ang mga banal na tao ng Diyos nang sila ay ginabayan ng banal na Espiritu. Kung ang salita ng Diyos o yung salita na galing sa mga propeta ay hindi galing sa tao, therefore, hindi talaga ito galing sa atin. Hindi mo pwedeng sabihin na yung naisulat ni Pedro galing sa pag-iisip niya mismo. Hindi. Kung titignan mo ang sinabi ni Pedro dito, ito raw ay galing sa mga taong ginabayan ng banal na Espiritu. Makikita natin yung halimbawa niyan sa Lumang Tipan. Sa pangalawang Samuel 23 verse 2. Ang sabi rito ni Haring David, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko at ang kanyang salita ay sumaaking dila. Nasa kanyang dila daw. Ang propetang Jeremiah, meron din siyang binanggit sa Jeremiah chapter 1 verse 9. Nang magkagayoy, iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig
At sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Ganyan inihahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa kanyang mga tao. Inilalagay niya sa dila ng kanyang mga propeta ang kanyang salita. Na kung saan pag nagsalita ang propeta, hindi na yung propeta ang nagsasalita, kundi ang Diyos mismo. At ayon kay Pedro, sila ay ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kung titignan nyo ang lumang tipan, mahigit 3,000 beses na sinasabi ng mga nagsulat dito na ang kanilang sinasabi ay ang salita ng Diyos mismo. Bakit? Dahil sila ay ginagabayan ng banal na Espiritu nung ito ay kanilang isinusulat. At tignan natin dito sa sinabi ni Pablo. Ipinaliwanag niya itong kamanghang-manghang pangyayari na kung saan ang Diyos ay ginamit ang tao para isulat ang kanyang kalooban. Tingnan natin dito sa sinabi ni Pablo. Sa unang Korinto chapter 2, verse 10 to 13. Ngunit ang mga ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang sumasaliksik ng lahat ng mga bagay, maging ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Ito ay sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng mga bagay ng tao, maliban sa Espiritu ng tao na nasa Kanya. Ganon din ang mga bagay ng Diyos. Walang sino mang nakakaalam maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngunit hindi namin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan. Sa halip, ang tinanggap namin ay ang espiritu na mula sa Diyos upang malaman namin ang mga bagay na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Ang mga bagay na ito ang aming sinasabi, hindi sa pamamagitan ng mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa mga salitang itinuro ng banal na espiritu. Inihahalintulad namin ang mga espiritual na bagay sa espiritual na bagay. Sino raw ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos, kundi ang Espiritu ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga taong ito para isulat ang kanyang kalooban. Hindi ito nanggagaling sa sariling kalooban o katalinuhan ng tao. Bagkus sila ay mga tao na pinangunahan ng Espiritu ng Diyos para isulat ang kanyang mga salita. Kaya ang sabi ni Pedro, ito ay salita ng Diyos. Ito ay salita ng mga propeta na lubos na mapagkakatiwalaan. Maaasahan mo ito. Hindi ito kalokohan o biro. Ito ay katotohanan. No? Itaga mo pa sa bato, parang ganon. Mga kapatid ko, sa ating pagtatapos, tandaan natin na tayo ay nasa kalagitnaan ng pakikibaka. Nasa kalagitnaan tayo ng giyera. Ang sabi ni Pedro, ang mga bulaang propeta daw ay saan manggagaling? Manggagaling mismo sa ating kalagitnaan. Sino kaya rito? Ikaw ba? Sana hindi. Hindi. But that is true. Manggagaling sa ating kalagitnaan. At nakita yan ni Pedro. Habang sinusulat niya yan, sabi niya, malapit na silang dumating. At hindi pa umabot ng 1 taon, maaring ilang buwan pa lang, isinulat ni Jude, no, o ni Judah, o ni Judas, hindi si Judas Iscariot, kundi si Jude, na half-brother ni Jesus Christ. Isinulat niya, sabi niya, itong mga bulaang propeta na ito ay nakapasok na sa loob ng iglesia. Hindi pa tumatagal, ilang buwan lang nung sinulat ni Pedro ito, na binibigyan niya ng babala ang mga tao. Hindi pa nagtatagal, ilang buwan lang, andyan na sila, nakapasok na pala.
Mga kapatid ko, para natin malabanan ang kasinungalingan, ang maling pagtuturo, kailangan ay malaman mo ang katotohanan. Pero paano mo malalaman ang katotohanan kung hindi mo naman alam ito? At hindi mo pinag-aaralan? Paano mo pag-aaralan ang katotohanan kung ikaw mismo ay nag-aalinlangan na kung ang salita ng Diyos ba talaga ay totoo o hindi? Yan ang ginagawa ng kaaway, na mawala ang iyong kumpiyansa doon sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Pedro, kitang-kita ng mga mata ko yung sinasabi ng Biblia. Sinabi niya na siya ay saksi. At hindi lang yun. Yan ay nakasaad sa banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan ay siguradong salita ng Diyos na pwede mong maasahan. Ang ginagawa ng kaaway ay mawala ang ating kumpiyansa sa salita ng Diyos. Na hindi tayo maniniwala dun sa tinatawag natin sufficiency of Scriptures. Na sinasabi nila na ang salita ng Diyos sa panahon ngayon ay hindi na relevant, kaya hindi mo na kailangan pag-aralan lahat. Yan ang ginagawa ng kaaway. Kaya para hindi tayo malinlang, kailangan natin itong pag-aralan. Kung titingnan nyo nga ang paligid natin ngayon, parang ang kaaway ang nananaig, di ba? Dumadami sila Dumadami ang mga nagtuturo ng mga maling katuruan. Pero tandaan ninyo, ito mga kapatid ko, na ang pakikibaka ay hindi na ipapanalo sa pamamagitan ng pagdami o kung marami kayo. Hindi. Ang pakikibaka sa kaaway ay mapapanalunan lamang sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa kautusan ni Kristo. Kung sinusunod mo ang utos ni Kristo, hindi ka malilinlang. Ano ang sabi ni Jesus? Sabi niya, marami daw ang papasok saan? Doon sa malawak na daanan, na kung saan ito ay patungo saan? Sa kapahamakan. At kakaunti lang daw ang papasok doon sa makipot na daan na nagdadala sa buhay o patungo sa buhay. At ang sabi pa doon, kakaunti lang daw ang makakasumpong nito. Kaya hindi ito nakukuha sa paramihan. Nakukuha ito sa kung ikaw ba ay tunay na sumusunod sa kanyang kautusan. Ang nakakatakot nito, baka sinasabi mo, ikaw ay isang Kristiyano, pero hindi mo naman sinusunod yung utos niya. Na Sunday after Sunday, nandito ka nakaupo at tumatango ka sa bawat salita na binibigkas dito ng mga ngaral, pero paglabas nito, patuloy ka pa rin sa iyong kasalanan. Anong kwenta nun? Kalokohan lang yun. Sinong niloloko mo? Lelang mo. Sarili mo, di ba? Ang niloloko mo, sarili mo. Alam nyo, kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin ang salita ng Diyos sa ating harapan. Nakikita pa rin, napapakinggan pa rin natin, nababasa pa rin natin yung sinabi ni Pedro. Sabi niya, nasaksihan ko, nakita ko ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Kitang-kita ng mga matat ko, narinig ng aking mga tainga ang simanabi ng Diyos Ama mismo patungkol kay Jesucristo. Biro mo hanggang ngayon nababasa pa natin yan. Ang salita ng Diyos ay sigurado, maaasahan. Dahil yan ay salita ng Diyos, hindi gawa-gawa ng tao. Ang Diyos mismo ang siyang may akda. Sa ating pagtatapos, babasahin ko itong pangalawang Timoteo chapter 3 verse 14 to 17. Sabi rito, ngunit ikaw ay manatili sa mga bagay na iyong natutunan at sa mga bagay na nakakatiyak ka, sapagkat kilala mo kung kanino mo ito natutuhan. Mula nang ikaw ay sanggol pa lamang, alam mo na ang banal na mga kasulatan na makakapagbigay ng karunungan sa iyo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay magpapakinabangan sa pagtuturo,
sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay at katuwiran. Ito ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na naihandang lubos sa mga mabubuting gawa. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli sa inyong salita. Naway ang inyong salita ay manatili sa aming mga puso. Naway ang bawat katotohanan na aming narinig ngayon ay aming maisabuhay. Sana po, Panginoon, ay bigyan ninyo kami ng kakayanan na mapag-aralan at tunay nga na masunod ang bawat utos ninyo. Dahil kung kami lang ay hindi namin magagawa ito. Kaya kami ay lumalapit sa inyo at hinihiling namin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami na maisabuhay namin ang katuruan ni Jesucristo. Salamat pong muli, Panginoon. Pagpalain niyo po kami sa mga nalalapit pang oras at lalo na doon sa aming pag-celebrate ng Lord's Supper. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.